Hello mga kabibig, ito na ang ating pag-uusapan ngayon sa araw ng Sabado kung saan bumabaha ang Quezon City. Grabe. At we're still talking about flood control projects. Nako, ito ha, Bam Aquino at ilang mga senador tumanggap ng pera sa mga kontratista ng flood control projects. Totoo ba itong mga kabibig? Hindi lang pala si Cheese Escudero, ilang pang senador candidate tumanggap sa mga kontratista. Nako, ito ha, sa ulat ni Dexter Ganebe sa agenda ng Bilyonaryo News Channel, lumabas aniya sa pagsisiyasat ng Philippine Center of Investigative Journalism na tumanggap din umano si Senator Joel Villanueva ng 20 milyong donasyon para sa 2022 election mula sa San Jose Builders Incorporated. Ito pa mga kabibig ha. Ito pa, ang naturang kontratista umano ang nakakuha ng mahigit 2 bilyong kontrata para sa pagtatayo ng 19-story Office of National Housing Authority noong 2021. Ito pa, gayon din umano sina Senator Bam Aquino, Nancy Binay at JV Ejercito na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa mga kontratista ng Department of Public Works and Highways. Nako, kalerke naman to. Akala natin kaililinis ng ating mga senador. Sila din pala tumatanggap ng mga cash donations. Para saan yung cash donations? Para in case na manalo sila, meron na politiko ang pwedeng manglaban sa mga kontratista para enjoy ang mga kontratista at walang pipigil sa kanila. Nako po, Bam Aquino. Akala namin ang lenes-lenes mo, kasama sa Nancy Binay at JV Ejercito. Di umano according sa Philippine Center for Investigative Journalism. Nako po, ilan kayang milyones ang natanggap ni Bam Aquino as cash donations. Akala namin ang mga kakamping ay tinatawag nilang marangal, may prinsipyo, at alam nila kung ano ang accountability and transparency. Ano ba na mangyari yan? Anong nangyari? Wala na talagang politikong mga kabibig ang sabihin natin na malinis ang konsensya. Kaya pala sabi ni Marcoleta, kasi si Kiko Pangilinan ay gustong mag-create ng independent investigative agency para sa flood control project. Para yatang walang tiwala si Kiko Pangilinan kay Marcoleta. Parang na-offense si Marcoleta ba? Ano ba naman naisip ni Kiko Pangilinan? Bakit niya gustong mag-create ng independent body para magsiyasat tungkol sa flood control project? Alam niyo ba kung sino ang gusto niya pasiyasatin? Mga kakamping. Kaya hindi niyo mabasta-basta si Marcoleta. Akala nyo lang. Do you think Marcoleta will release or kayo na ang bahala sa flood control? Pero hindi. Ito ay isang malaking achievements ni Marcoleta kung masusugpo niya or for example, malaman natin at mapanagot itong mga kontratista at mga politiko sa likod ng flood control projects. Nako po, eto kabibig ha, manood tayo ng isang video kung saan dito talaga malalaman natin kung malinis ba talaga ang budhi. Malinis talaga ang budhi nila. Ito na ha, makinig tayo sa Bilyonaryo News Channel report. Hindi lang umano si Senate President Francis Cheese Escudero ang may campaign donor na kontratista ng gobyerno. May ilan pang kandidato sa pagkasenador ang tumanggap ng donasyon. Kilalanin sila sa agenda report ni Dexter Ganebe ng Abante. Diba? So, sir, kino-confirm yun na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Mismong si SP Cheese Escudero ang umamin na donor niya sa kanyang senatorial bid noong 2022, si Lawrence Lobiano, ang presidente ng Centerways Construction na isa sa mga kontratista ng flood control project.
Ilang araw lang bago ang SONA ni PBBM nitong Hulyo, magkasama sina SP Cheese at Lubiano sa inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Business Management ng Sorsogon State University. Nakabilang sa higit 125 million pesos contract na nakopo ng Centerways noong Setyembre ng 2024 para sa Sorso. Pero hindi lang pala si SP Cheese dahil there's more. Ayon sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa report ng PCIJ isang taon makalipas ang 2022 elections, lumabas na si Senator Joel Villanueva ay tumanggap umano ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 election mula sa New San Jose Builders Inc. Nakasaad din sa report na si Villanueva lang ang nag-iisang kandidato noong 2022 na tumanggap ng donasyon mula sa New San Jose Builders. Ang kontratista ang siyang nakakopo ng 2.147 billion peso contract para sa 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Nabatay sa record ng Philippine Government Electronic Procurement System ay epektibo ang kontrata mula 2021 hanggang 2025. Sa hiwalay na report ng PCIJ na pagsilip sa 2013 election. Escudero Cheese, 10 million. Tokwing Construction, New San Jose Builders, 10 million din. Tumanggap din umano ng donasyon si Senator Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Ganon din umano sina Senators Bam Aquino, Nancy Bino, JV Ejercito, 20 million sa Legazpi Premium Development Corporation, Corp. Binay Nancy from B. Vicencio Construction, 2 million. Aquino Bam, Vicente Lao Construction, 5 million. Akala natin ayaw ng mga kakamping ng ganitong estilo ba na mga yung accepting cash donations sa mga kontratista. Akala namin malilinis ang mga budhi. Akala namin talagang mapayapa ang kailang mga puso na ayaw kami na mga ganoong estilo na may mga pamigay-migay sa mga kontratista para kung may mga kailangan ang mga kontratista, madali lang silang lapitan sa mga politikong nanalo, di ba? Kaya ni Bam, Nancy Bina, JV Ercito, sino ba? Escudero, Villanueva. Kung itong mga kontratistang ito ay may konting pabor lang na hihingin sa mga nanalong senador, ay posibleng mapagbigyan yan kasi nagbigay ng cash donation sa panahon ng kanilang eleksyon. Nako po, ano ba naman yan? Diba? Parang sinampal yata ang mga kakamping sa katotohanan na malinis ang aming budhi, malinis ang puso ni Bam Aquino, walang halong chemical, organic na organic. Paano yan? Ito babay, organic. Paano yan? Ano kaya maging reaction ni Bam Aquino, no? Diba? Ay at JV Ejercito na tumanggap na magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng DPWH. Bukod pa sa partido politikal na Nationalist People's Coalition at United Nationalist Alliance. Sa inisyal na investigasyon ng COMELEC, may 4 na kontratista ang nagsilbing campaign donor ng ilang tumakbo sa pagkasenador. Pero hindi lang ang Statement of Contributions and Expenditures ng mga senatorial candidate ang sinisilip ng COMELEC, kundi pati na rin sa mga kongresista at party list. Para naman sa mga mapatutunayang sangkot sa anomalya sa flood control project, sinabi ni Senate Deputy Minority Leader Mig Zubiri, kailangan anyang sa huli ay may mapanagot. The executive will follow through with its threat to file cases. Pag wala kasi mga kasuhan dyan, ay minasunod lang yan. Walang mangyayari yun. Nariyan niya ang mga kasong graft, estafa, economic sabotage at bribery corruption na nag-aabang sa mga mapatutunayang nagsabwatang opisyal at pribadong kumpanya o individual. Mas pabor naman si Zubiri na may independent third party na magsasagawa ng investigasyon sa issue. So yun kabibig. Yun ang ating talagang ano to talagang galing ito sa Philippine Center for Investigative Journalism. So nakita nyo naman, di ba? Hindi yan gawa-gawa lang para lang magkakaroon ng chismis. Hindi yan totoo, mga kabibig. Di ba? Unahin itong mga senator at congressman na ito. Akala natin ang lilinis nila.
Ayan, Joel Villanueva, ano na ipapalusot mo? Senador ka pa pero puro basketball na tupag mo. Hindi mo kami maloloko, Mr. Long Bomb. Ang galing-galing ni Bomb, 5 million ha? Kala namin, ang ano tawag ito? Ano, gabi ang mga tao mag-bash ha? Contractors should be banned from donating to politicians' elections. Babawiin din yan later at the expense of the country. Uy, nakakahiya si Bam. Akala nila ang linis-linis, di ba? Sana malamon na sila sa baha at lupa. Kakamping, napahiya, move out. Ba't di pa natin ito yung mga komento ng mga netizen ha. Remove the corrupt host taking the taxpayers' money. Ito pa. Postahan natin, magdi-deny na naman sila, sabihin 5 million lang yan, sabihin ng kakamping, pero pera pa rin yan. Diba? So dapat talaga itong mga politiko, hindi dapat tumanggap ng pera, mga cash donations, lalo na mga kontratista pa. Hindi natin alam kung meron mga mekos-mekos dyan. Mga kabibig, so ano ang iyong opinion hinggil dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Sabi ng iba, okay lang yan kay Bam Aquino kasi mabait siyang tao, tapos mapagmahal, may konsensya. Kung may konsensya sa aminin niya na tumanggap siya ng cash donations. 5 million yun. Hindi lang yung maliit na halaga, 5 million na rin yan. 'Di ba? At ano ang kapalit? Katulad ni Escudero, ni Villanueva, ni JV Ejercito, Nancy Binay, diba? Kaya nga maraming taong gusto magpolitiko, tatakbo kasi alam naman nila na meron talagang magbibigay ng donasyon, diba? Hay, nako mga kabibig, ang gulo-gulo sa Pilipinas, oy, kailan kaya tayo makakatikim ng kaginhawaan sa buhay? Kailan kaya makakonsensya ang mga politicians na ito? Ang tanong, nakakonsensya ba? Para yata ngayong administrasyon ng BBM, parang lumalangoy sila sa sobrang daming corruption at wala silang pakialam sa taong bayan. And please, mga politiko, huwag yun ang gamitin ang taong bayan, kasi nakakahiya. Kung sana, para sa taong bayan ginagawa nyo, walang baha sana ngayon. Dapat sana, hindi kami magugutom, hindi kami mag-iisip kung matatapos ang termino ng aming pananarabaho, saan kami pupunta. Hindi sana kami humihingi, naglilinya sa PCSO para humingi ng tulong. Diba? So wag niyo gamitin ang taong bayan. Nakakahiya naman po kayo. Wag niyo pong dalhin ang word ng taong bayan para sa inyong pansariling interes. Please lang. Kayo po'y nakakahiya. Nakakasuka na po kayo. At sana someday, darating ang karma nyo at ma-realize nyo na talagang, sabi na nga iba, nasa huli ang lahat, ang gaba di magsapa. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.